Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa susunod na 6 na buwan? Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag mo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Well, ang dating kasi procrastination to eh. Matagal na silang ganito. Ito yung bad habit na hindi nila matanggal sa sarili. Lagi silang nagpo-procrastinate. Pero ang improvement dito, ito, karoon ng Four Pentacles. Kasi card ng control. Card ng stability. Ayun pala nakalagay, wow. Nang sinabi ko ito pala. Control, stability, security. Ayan. So, sa madaling salita, hindi na yung iba sa inyo magpo-procrastinate at magiging productive na. Iba pang senaryo. Maganda. Pangit yung tatlo. Basta yung dulo, yun ang mahalaga. Maganda yung outcome na yun. Pero nito, di ba? So, anong pwedeng mangyari dito? Bumabaligtad sila. Well, ang dating sa akin, baliktad tong ito muna, the Fool, baliktad. So, maaring whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero magiging literal na fool in a way na magiging somewhat impulsive sa decision making yung iba sa inyo. Kaya eto makaka-encounter yung iba sa inyo ng problem in general. So, ano kayang klaseng problem ito? Lying? Ano ito? Impulsive decision, di ba? Problem. Ang problem ay
responsibility. More like, naging maluho. Kasi wish to eh. Di ba? Pero toxic wish to. Baliktad. So, nagmukha na siyang too much. Too much satisfaction. Too much na pleasure. More like, naubos ng pera sa luho. Na para bang mababaon sa ruta. Oh my goodness. Ito, ano to? Ayun, may bad news dito. O conflict. At in disappointment, again, nagmula sa impulsive decision making sa pagbili ng mga kung ano-ano. Ayun yung instability, walang balance ng priority. Pero, ang maganda kasi bumaliktad niya. Sila baliktad lahat. Ito upright, di ba? So, ito ay card ng success. Ay, nakalagay naman. Success, accomplishment, completion, mastery. Celebration nga rin yun. So, ang dating mababayaran ng mga dapat bayaran. Ending na rin kasi ito eh. Kaya siya completion. O mag-end na yung pagiging maluho. Pwede rin. So, ano pa? O darating ang tulong. Sabihin natin, may milagrong mangyayari. May tutulong sa inyo in times of crisis. May magbabayad ng utang kung walang-wala talaga. May magpapautang. O sabihin natin, gagawin nyo ang best nyo. Lahat ng hard work, magkapera lang. Yan, dito papasok yan. So, the world. So, maganda naman yung naging outcome dito. Magiging masaya. Ngayon, kuha tayo ng ibang deck. Kung masasabi nito, taro pa rin naman to eh. Pero before taro ang pangalan nito. Saka, sa case na ito may mga tayo reverse. Pero dito sa card na to, puro upright lang. Hindi naman talaga ako nagbabasa ng reverse eh. Kaunti lang yung knowledge ko sa reverse. Talagang upright lang binabasa ko. Kaya lang kasi maganda yung paminsan-minsan meron tayong reverse. Para maiba rin yung kwento, di ba? May iba tayong perspective. For as long as may kodigo, open ako dyan sa reverse. Kasi nga, hindi ako masyadong nagbabasa ng reverse. Puro upright lang. Tulad ngayon.
Kung gusto ko. So, ngayon, Ace of Swords. Queen. Kaya marami pala tayong tao dito. Gawin ko sana ng tao to. Kaya lang ito. Court cards din to. Energy na lang sila lahat. So, paano yan? Asahan natin heart-to-heart conversation. Teka lang. Heart-to-heart conversation. Paano to? Pentacles. Open. Open sa heart-to-heart conversation ng iba sa inyo. Magiging open o open talaga? Teka. Maganda kong dagdagan natin. Para may direction. Para makuha ko ang meaning itong Queen of Pentacles. Ba't tayo may Queen of Pentacles sa dulo? Diba? Para bang nag-relax na lang siya doon. Ano ba itong Ace of Swords? So, more like confession regarding betrayal kasi. Ay, di pala kita. Ay, no, may mga enemy pala siya doon. Hidden enemy. Tapos yung mga 10 swords na yan, itinira dito sa likod ng lalaking nakatalikod. Kaya pala, doon sa Rider-Waite-Smith, nakadapa na siya. At deads na. Kasi nga, tinira siya ng mga kalaban niya. Doon, tinira siya ng patalikod. So, tumama lahat ng 10 of swords sa likod ng lalaking to. So, more like conversation regarding betrayal. Ano yung Queen of Cups? So, may mag-take risk. Take risk na mag-open up, mag-express ng nadarama, deep feelings na kasi ito So, may mag-take risk. Ayan, itong more like ang mag-take risk is malamang yung mag-apologize. Kasi may magko-confess dito, Ayan, itong Knight of Cups natin. Sasabihin niya na natagal niyang pinag-isipan to. Kumbaga, hindi siya agad. Hindi niya agad nagawang magsalita sa takot. Sa takot sa magiging reaction. Pero mamaya, i-clarify pa natin to. Anong klaseng betrayal to? So, balik tayo dito. Bago to. So, ano nga bang tanong? Nakalimutan ko na. Anong klaseng betrayal to? Kasi ito nga, natakot siya. Hindi niya agad nagawang mag-confess kasi nag-aalinlangan siya sa kung anong magiging outcome. Anong betrayal ba to? Flesh. May 9 of Cups tayo. Kasi alam ko 9 of Cups ay pwede rin wish mo, syempre. Magpapasatisfied sa iyo. Magbibring ng contentment.
magpapasaya. Ano, klaseng happiness to. Pero wait lang, maganda nga kung tatluin na natin, may iba pa yan ha. Yung pinagsasabi ko. Kasi, depende sa lalabas ito. King of Wands. Nako. Ito yung wish. Diyos ko po. Ang betrayal, ito yung pleasure. Diba? At ang pleasure ay all about flirtation. Wish na yung lalaki. Meron na itong Queen of Pentacles. So ibig sabihin, babae yung nag-flirt. Kaya pala natakot siya dito. Kahit sino naman, kung babae yung gumawa ng kalokohan. Matatakot siya. Iba kasi kapag lalaki yung nagalit. Hindi katulad kung babae. Iba kasi yung energy ng lalaki. Di ba? Mas malakas. Kaya, hindi ko siya masisi. Na natakot siya agad. Natakot siya. Natakot agad. Di ba? Natakot siya na mag-confess. Mag-express ng feelings. Sundin yung kanyang nadarama na magsalita na. So, punta na ba tayo dito? Depende kasi sa nangyari eh. So, pwedeng cheating na talaga to o flirtation lang. So, case-to-case basis. Pero mukhang may involvement ng ibang lalaki dito. Dahil sa presence ng King of Wands. So, sabi natin nag-contemplate siya sa mahabang panahon dahil nga sa indecision. Ano tong indecision na mag-confess. Ano tong Queen of Pentacles natin? Ito na yung outcome natin eh. Maganda yung ito sa kato. Ito, nag-relax na lang. Ito ay card ng success, victory. So, mukhang papalarin yung babae. In a way na mababalik sa kanya yung partner niya o hindi magagalit o magkakabati pa sila in short. So, ewan ko kung anong matinding pakulo o matinding pasabog niya. Pero, more like, kahit, patatawarin pa rin siya kahit na nag-flirt siya sa iba. Siguro, so, inisip ko kung flirtation lang. Kasi, grabe napatawad kahit na may cheating. Sabagay, depending, case-to-case basis. So, regardless kung may cheating o confirm na cheating o flirtation lang, napatawarin pa rin dito. Pumabor pa rin dun sa babae. Kaya pa nag-relax na lang siya dito. Pumabor pa rin dun sa babae yung outcome dahil
papatawarin pa rin siya dito dahil nasa kanya yung victory card. No. Siguro, dahil naging honest siya, kaya bibigyan siya ng second chance. Pero, grabe rin. Betray, tapos second chance. Pero, case to case basis, may mga tao namang sobrang bait na willing po mag-second chance, diba? Pero kung third time na yan, o second time, third time, mahirap na yun. Pero kung first time siguro, pwede pa yan, diba? Mapapatawad pa yan. Pero kung paulit na lang, eh, mahirap na. Pero sa case na ito mukhang first time. Ngayon, ito yung clue natin. Yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo o sa kakilala nyo. Okay? Pwede rin nga ito sa celebrity idol nyo. So, doon muna tayo sa person nyo bago kakilala o idol. So, sa person, mga iba sa inyo, para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Whether nangyayari na ito o mangyayari pala. Pisces, Leo, Pisces ulit. Ngayon, kung dito tumama sa inyo, di baka dun sa kakilala nyo o idol nyo nga. Scorpio, Leo, Libra. Yung isang clue natin, ito, description naman. So, same instruction lang din. Ang clue pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, kakilala o idol. White, gray hair. May clue tayong ganyan buhok. Pwede nagpakulay yan o baka may edad na. Same height. Magkatulad daw ng height. Albino. So, may sakit sa balat o sobrang puti o foreigner siguro to. Puti eh. Alam ko, albino, sobrang puti. Parang may sakit sa balat. So, again, sobrang puti. Literal na albino o foreigner. O maputi lang talaga yung tao. May ganun kasing balat eh. Sobrang puti. Foreigner lang naman na nakikita kong ganun eh. Pero, syempre, may mga tao sa atin din naman na may half. Di ba? May half na ibang dugo o nationality. Di ba mga sobrang puti? Yan yung mga nasa bandang Europe o Russia o ibang lahi na lang in general. Anyways, red attire. So, may someone na ganito uniform o mahilig sa red. Red na damit. So, punta tayo sa pinakahuli. Basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, sabi, make the choice that empowers you. Oh. It's okay to take your time. Make your own magic. Follow what lights you up. Knowledge and learning empower you. Express your creativity in a way that is fun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.